Okay, good evening and good morning mga kamista. Welcome back po sa ating channel. And then may konting update lamang po tayo or continuation lamang po muna ito noong ating vlog 2 days ago tungkol po ito kay Lieutenant Colonel Orapa. Kasi marami pong nagtatanong sa mga comment kung paano siya nagsimula at ano ba talaga ano pa yung mga naging connection niya, paano siya na-involve kay Atong Ang. So, mga kamista, nilista ko rito yung mga dapat pang banggitin na impormasyon tungkol sa kanya. Tungkol po doon naman sa nagtatanong kung pwede raw pong maipakita yung picture ng kanyang family. Pasensya na po, hindi po natin pwedeng gawain yun. Kasi hindi naman po involved ang pamilya rito sa mga nangyayaring ito. At ang usapin pong ito ay tungkol po lamang kay Julie Patidongan na nag-aakusa dito sa mga pulis at sa pagitan po lamang ng mga ng DOJ at ng PNP. Kaya po hindi po pwedeng ipakita ang picture ng kanyang family. Bawal po 'yon. Hindi po inaalaw ng batas 'yon. At kung ipinakita man po natin ang picture dito ni Lieutenant Colonel Orapa, ay ito naman po ay noong pa na ilabas ang picture na ito. Noong 4 years ago pa, sa Senate hearing pa lamang po ay pinakita na po kung sino si Lieutenant Colonel Orapa. At ngayon naman po ay nagbibigay lamang tayo ng reaksyon at komento tungkol sa nangyari ngayon na binuhay muli yung kasong ito. Kasi this case happened 4 years ago na inimbestigahan ng Senate. At ngayon pa nga po ay muling nabuhay dahil sa paglutang po ni Dondon Patidongan or alias Totoy. So anyway mga kamista, diretso na po tayo. Ito po yung ating update. So tungkol po rito kay Lieutenant Colonel Orapa, kung paano po siya nagsimula, ito po yung kanyang background. Dati po siyang hepe ng PIB or Provincial Intelligence Branch ng Laguna. So, dati rin po siyang hepe ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO. At sa tuwing siya po ay malilipat ng destino, according po kay Dondon Patidongan or alias Totoy, sa tuwing ililipat daw po o malilipat ng assignment itong si Lieutenant Colonel Orapa, ay dala po niya lagi ang kanyang mga tauhan. Yung kanyang grupo, which is normal po yan sa mga opisyal na natatransfer o nalilipat ng destino. Kasi mas gusto po nila yung kasama nila, yung kanilang mga tauhan dahil tiwala na sila roon. Kumbaga sa sila yung magkakagrupo na. So sa pagdating sa mga kanilang mga tactics is nakakaintindihan na sila. So anyway, isa nga pong halimbawa nga daw po dito, according kay Dondon, ay sinabi niya nang malipat daw po itong si Lieutenant Colonel Orapa sa licensing division ng Philippine National Police tungkol po sa mga lisensya ng baril, ay siya rin po at ang buong grupo niya ang nalipat sa departamentang iyon. Ang alam ko, ang licensing is parang nasa Camp Crame po yata ito. I'm not really sure about that, pero sa naririnig ko, when it comes to guns licensing, ang pinaka main office po niyan is sa Camp Crame. So anyway, according din po kay Dondon Patidongan o alias Totoy, ang lahat po ng mga kasama niyang pulis ay mga pulis Laguna. Kasi originally po talaga nagsimula silang lahat sa Laguna na magkakasama. Ito pong team na ito ay according po kay Patidongan o according kay alias Totoy, sila po ang grupo na ito ang responsable sa pagkuha sa mga sabungero sa farm at sila rin po ang nagdadala sa Taal Lake. So according kay Totoy, ito pong team na ito, yung grupo na ito, 30 daw po iyan, sabi niya according to him. Sila yung mga kumukuha sa mga sabungero, at sila rin ang nagdadala sa Taal Lake. So kung ano man po yung nangyayari na sa Taal Lake, sila po yung nakakaalam na sa ginagawa nila doon. Ito rin daw pong team na ito ay ang responsable sa pagkuha doon po sa sabungero. 6 na sabungero na lumabas po ito sa TV. Ito pong 6 na itong sabungero na nawala ay
Kinuha po ito sa Manila Cockpit Arena. So, ito pong Manila Cockpit Arena ay isa sa mga pag-aari ni Atong Ang. Ito rin daw pong grupo na ito, ayon kay Don Patidongan. Actually, vlog ko na rin po ito previously. Yung grupo na ito ay siya rin pong grupo na nag-ambush dito sa dating kapitan at ngayon po ay isang councilor na sa Laguna. 2 beses po itong inambush. Yung unang ambush, nakapulang kotse siya. All of a sudden, bigla na lamang niretouch yung sasakyan niya at mahigit 100 bala po ang tumama sa sasakyan. Ngunit, himala pong nabuhay. Kapitan pa lamang po siya noon. Himala po siyang nabuhay. Ang galos lamang po ang naging sugat. Wala pong tama na bala. Yung pangalawang ambush po ay kumulang naman daw po sa 75 na bala ang tumama sa kanyang kotse. Ngunit ganun din po ang nangyari, wala pong tumamang bala. Puro basag na salamin lamang po ang nakasugat sa kanya. So talagang may sapusa itong si Kapitan at councilor na ito. At wala pong iba kundi ito po ay si Arvin Manguiat. Si Arvin Manguiat po na dating kapitan at ngayon po ay councilor na ng Laguna ay isa rin pong pulis. Siya rin po ay isang pulis. Dati po siyang pulis na naka-assign po sa Intelligence Division ng Laguna. Kaya kilala rin daw po niya kung sino ang umambush sa kanya. Which is clarified by Don Patidongan na yung hinala po ni Arvin Manguiat kung sino umambush sa kanya ay kinlaro din po ni alias Totoy na yun din daw po ang grupo talaga na umambush sa kanya. At ang pagkakaalam po natin dito, noong mga pong nakaraan nating ito ay na-vlog, si Arvin Manguiat po ay nagsampa rin po ng kaso laban dito sa grupo ni Orapa. At yan po ay nagbigay na rin po siya ng statement according to him. So, ang isa po sa mga dinukot din ng grupong ito, according kaya Don Patidongan, ay yung pong nakita rin po sa balita sa TV na dinukot po siya sa sarili niyang bahay. At ito po ay walang iba kundi si June Lasco. Ito po yung lalaki na dinukot sa kanyang sariling bahay. Kinuha po pati yung kanyang bolt, yung naglalaman ng mga pera. At marami po yung kumuha talaga doon. Kitang-kita po yan sa CCTV. Siya rin po yung lalaki na in-interview muna na naibidyo at ipinadala kay Don Patidongan. Kaya yan po ay isa sa mga ebidensya na inilabas ni Don Patidongan sa Department of Justice laban dito nga sa grupo ni Orapa na sila yung kumatay dito kay June Lasco. Dahil nga po meron itong video na nakatakip yung mata at yung muka at kinakausap siya tungkol sa kung paano yung operasyon nila. At according po kay Don alias Totoy, after daw po ng video na iyon, ay pinatay na siya. So, ito po yung grupo na involved doon sa kasong yan. At according po kay Don alias Totoy, ang bayad daw po dito kay June Lasco sa trabahong iyon, ang binayad daw po niya ay 2 million. Pero, nung maibayad na raw po ni Don, nung maibigay na ni Don, kasi siya po ang nagbabayad yata o nag-aabot ng pera, according to him, after niyang bayaran ng 2 million, the next day, tumawag daw po itong si Orapa sa kanya at sinasabi na marami raw po siyang tao na ginamit doon sa pagkuha kay June Lasco, kaya humihingi ng dagdag at nagpadagdag daw po ito ng halagang another 2 million. Kaya ang kabuang ibinayad daw po nila sa pagdukot at pagpatay dito kay June Lasco ay umabot sa 4 million. Allegedly po mga kamista, ito pong si Totoy ay may binanggit din po na ito rin daw pong grupong ito nung panahon ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay ito rin daw po ay ng grupong ito ay involved din po sa drug war. Sila po ay tagapagligpit daw po. At sinasabi niya na meron siyang kilala na isang araw pong
drug lord na dinukot din at pinatay ng grupong ito. Pero according to kay Dondon, hindi na raw po niya ipapalawakin pa o i-elaborate pa kung ano pa man yun dahil labas na raw po yun sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero sabi niya, hindi naman pala niya sinabi, pero kung darating po ang panahon siguro na baka magkaroon ng ibang investigasyon tungkol naman po sa drug war at maidikit ang pangalang ng mga ito, siguro po ay gagamitin din po yung testimony ni alias Totoy tungkol naman po sa ganoong usapin. So ngayon po, ito po yung mga background niya, yung ginawa nilang ng grupo nila, na dinadagdag ko lamang po doon sa aking previous vlog, mga kamista. At dito po ay akin po ipapakita rin sa inyo, maya-maya po lamang, babanggitin ko po muna ito, na ito pong si Lieutenant Colonel Orapa, ay naimbestigahan na rin po ito sa Senate 4 years ago. Doon po sa unang investigation ng Senate tungkol po sa mga nawawalang sabungero. At doon nga po ay siya mismo ay tinanong ni Senator De La Rosa, ni Senator Bato, sa kanyang involvement, kung anong kanyang involvement dito kay Atong Ang. At dito nga po ay nahalungkat din po, tinanong po siya ni Senator Bato tungkol kung siya raw po ba ay may kinalaman sa POV Security Incorporated. Ito po ay security agency na nagbabantay po sa mga sabungan ni Atong Ang. Ang sagot po rito ni Orapa ay familiar daw po siya rito dahil po ang asawa daw po niya ay isang partner daw po o part owner ng security agency na ito at isang shareholder and incorporator. So ibig sabihin po nito ay parte o isa sa nagmamay-ari ng security agency na nagbabantay sa mga sabungan ni Atong Ang ay pag-aari ng asawa ni Orapa. At syempre dahil asawa po niya ito, syempre conjugal, part na rin po siya nun. So sila rin po ay nakapagsimula na maging makahawak ng security contract dito sa mga sabungan ni Atong Ang noong February of 2022. Pero bago po yan, ang dati pong may hawak ng security dito sa mga sabungan ni Atong Ang ay isang ex-NBI. And then all of a sudden, tinanong nga ito ni Senator Bato, bakit daw all of a sudden dating NBI yung may hawak, biglang noong February 2022 ay itong security agency na ng asawa niya ang may hawak sa mga sabungan ni Atong Ang. So ito po ang tanong ni Senator Bato. Kinu-question din po niya ito. Ipaparinig ko muna po sa inyo kung ano sinabi ni Senator Bato kay Orapa. Ito, papakinggan po natin. Coincidence na ito. Very yung mga coincidence na ito. Very suspicious. On my part, huwag mo ako sisihin dahil police rin ako na kagaya mo na marunong magsuspitsa na something wrong is maybe happening behind the scene. Na dati ang kakontrata dyan na security agency na nagugwardya sa mga arena ni Atong Ang ay sabi nila dating NBI, ex-NBI, tapos tinanggal, ngayon ikaw ang pumalit, yung agency ng asawa mo, not necessarily yung agency ng asawa mo. Pero after all those incidents na nangyayari, kaya ako, with my malicious mind, forgive me if I'm malicious, dahil dati rin akong pulis, marunong rin ako mag-isip, naisip ko tuloy na baka reward ito ni Atong Ang sa'yo dahil sa mga pabor na binigay mo, services na binigay mo sa'yo, whatever services na binigay mo sa kanya. Yun lang sa akin, ha? Yes, sir. Don't get offended. Pareho tayong pulis. Yes, Your Honor. Nakakaintindi ka
kung paano, how does a policeman thinks. Yes, Your Yeah. Honor. So, ayun na nga po mga kamista. So, doon po sa hearing na yon ay mismo si Senator Bato ang nag-question at nagduda talaga kay Orapa. Kasi nga naman, ito po kasi yun. Ang huling incident na may nawawalang mga sabongero, ang last incident po is January 22. And then all of a sudden, noong pong February 22, ang may hawak na po ng security agency na nagbabantay sa mga sabungan ni Atong Ang ay ito na pong agency ng asawa ni Orapa. So, narinig nyo naman po, sabi nga po ni Senator Bato, iniisip daw po niya kasi something is wrong. Very, very suspicious. Kasi, all of a sudden, biglang nakuha nila yung contract para sila na yung maging security agency ng lahat ng sabungan ng mga ni Atong Ang. At according to Senator Bato nga po, sabi nga niya, pardon me, I'm so sorry, pero pulis din ako. Alam mo naman kung paano mag-isip ang mga pulis. Sabi niya. So, iniisip niya, sabi niya, sabi ni Senator Bato, iniisip ko na itong mga pagbibigay sa inyo ng kontrata ay isang reward sa iyo dahil sa mga binigay mong serbisyo kay Atong Ang. I don't know what kind of services is that, but I think yung pagkuha ninyo ng kontrata sa mga sabungan ni Atong Ang ay bilang reward sa iyo. Yun ang huling salita ni Senator Bato dito kay Orapa, which is sinabi naman, narinig nyo, biglang nag-yes sir itong si Orapa. We don't know what is the meaning of yes sir, yes sir. Is it yes sir, reward sa kanya yun? Or is it yes sir na nag-a-agree lang siya kay kay Senator Bato sa mga sinasabi nito? So mga kamista, I hope naliwanagan kayo doon sa mga sinabi natin ngayon, doon sa mga information na binigay natin. Lagi po nating tatandaan ang lahat po ng mga karakter sa nangyayari po ngayon dito sa mga nawawalang sabongero, yung mga accused, yung mga pinaparatangan, ay lagi pa rin po nating tatandaan na sila po ay mga inosente. Hanggang sa mga oras na ito, silang lahat ay inosente. Kagaya po na sinasabi ng batas, they are all presumed innocent until they are proven guilty in the court of law. Ang ibig pong sabihin nito, kung ano man po yung mga damdamin ng mga mamamayan, hindi pa rin po ito yung masusunod. Pagdating po sa korte, ito po ay labanan ng mga ebidensya, labanan ng mga abogado. Magagaling na abogado na sisirain ang iyong diskarte at sisirain ang iyong testimonya upang maipagtanggol ang kanilang mga kliyente. This is justice. Yan po talaga ang sistema at dapat po nating igalang ang sistema at ang justice system ng ating bayan, ng ating bansa. Kailangan po talagang dumaan lahat sa proseso, maglabas silang lahat ng ebidensya. Maigi na rin po na nangyayari na naisampa na kasi para po maliwanagan din ang buong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino po ang nagsisinungaling. Ipagdasal na lamang natin na manaig ang katotohanan. So mga kamista, at hanggang dito na lamang po, lagi po nating tatandaan na yung pong sinasabi ni Don Patidongan ay mga accusation po ito na inilagay po niya sa affidavit. So, yung ginagawa po ni Don Patidongan ay isang malaking hakbang para makatulong sa hustisya para sa mga biktima at gayon din po para sa sarili niya. Si Don Patidongan po ay isa rin po sa mga kasabwat sa nangyaring ito na sa mga sabongero. Isa po siya sa mga main player before na turned out to be a whistleblower this time. Kasi sinisave na rin po niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya dahil according to him ay nais na rin daw po siyang ipapatay kabilang ang kanyang buong pamilya ni Atong Ang. At ito po ay nanggaling sa bibig mismo ni alias Totoy. Kaya po siya ngayon ay
nagbibitaw na at nagbibigay ng mga testimonya niya laban sa kay Atong Ang upang patunayan kung ano ang ginawa ng grupo ni Atong Ang at ng mga pulis na ito doon sa mga nawawalang sabungero. So I hope na nadagdagan ko po yung kaliwanagan sa inyong lahat at kung meron man po kayong tanong, meron po tayong comment section, paki-comment na lamang po, and at the same time kung meron po kayong hindi naunawaan, mag-comment lamang din po kayo at babasahin po natin yan and we will try to answer it as correctly as possible. So mga kamista, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat muli sa inyo. Salamat po sa panonood at kung umabot po kayo sa portion na ito, thank you so much, thank you very much. Mabuhay po kayong lahat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum, God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Be safe everyone mga kamista. Hanggang sa muli.